inumpisahan ng magulang ko 29 years ago. And hindi kami nagpapadopt, although kinukuha namin yung mga unwanted babies, yung mga babies na tinatapon sa street, or minsan iniiwan sa hospitals, iniiwan sa church. Kinukuha namin yon, tapos kami nagpo-provide ng shelter. And to date, 800 babies na yung dumaan sa amin. And marami sa kanila, well, lahat sila, maganda na yung buhay from kung paano sila inuwa sa amin. Wow. We do, oh, Pina-adopt sila? hindi kami yung nag-facilitate ng adoption kasi meron kami partner na local agency dito under DSWD. Yes. And then meron naman kami international agency na kausap for adoption. Pero kami, nagpo-provide lang kami ng mga basic necessities nila and basic needs. Mhm. And yeah, marami nang na-save na babies to. And what's funny about this is, no, hindi man funny, but kasi ang gusto ng daddy ko when he started this, lahat ng mga babies, pangalan Angel. So lahat, may 800 angels na lumabas. Pati lalaki? Lalaki, Angelo. Oh! Ang babae, Angela. Angelina. Okay. Pangalan ko rin Angela, by the way. So, Yung name, may, Angela Chi, may derivation ng any angel. Basta may angel. Basta may angel. Oo. Oo. Chi, paano yung quote-unquote process? Or like, paano usually nakakarating sa inyo? Usually ba merong nakakakita, alam na sa inyo dadalhin? Or more or less, meron kayong, kumbaga, within your foundation or mga staff na, okay, baka meron pala ganito na nare-report sa inyo, binibigay, pinapasa. Actually, kasi 29 years na to Home for the Angels. So, alam na to ng marami sa sa Manila. Yes. Mga ospital, alam na nila na pagka merong iniwan na bata, sa amin na binibigay. Pero, most of them kasi, minsan kumakatok lang rin dun sa shelter para iiwan sa amin. Iba-iba eh. Mhm. But yun na nga, we've gained a good reputation already kasi 29 years na siya. And 800 babies na nga dumaan sa amin. But when this started, nag-umpisa kasi to sa isa lang. Yun doon nag-start yung concept na buuin to ng aking mga magulang. But yun, through time, yeah. So hanggang ngayon, marami pa rin Oo, nangiiwan. same question. Kasi parang bilang 2024 nanay, na. dalawa, kami ni Chi, we're both mommies and you're a daddy, Migs, diba? Parang, Hard to anong believe. reason? Oo. Bakit mo iiwanan yung baby? well, alam mo, first and foremost kasi, nag-umpisa to Home for the Angels from, kasi kami, die-hard pro-lifers. And we really advocate for no to abortion and just have your babies adopted. And so with that, yung mga unwanted babies, alam na nila, ibibigay nila sa amin. Ngayon, siguro, imbes na i-abort nga nila, ibigay na lang nila. Pero oo, marami pa rin. Kasi right now, meron kaming 20 babies sa Home for the Angels. Talaga? Actually, hindi. 17 toddlers, 3 are babies. Okay. Kaya naging toddler, kasi usually, naglalast lang sa amin till mga around 5 months maximum. Mhm. But nagkaroon kasi ng pandemya. So during the pandemic, wala masyadong nag-adopt. Nag-adopt. So nasa amin sila ngayon. Yung Although 17, ang dami nun. marami. Oo. 20 total. 17 toddlers and 3 babies. Now, currently. Currently. Yes. Yes, oo. yes. Pero so the toddlers, mga ilang taon sila, papaano yung proseso? Kasi syempre, as much as possible, siguro gusto mo na silang mahanapan ng bahay. Well, kasi if they reach a certain age, well, ngayon lang namin to na-develop Kasi dati kasi after mga Months lang. 5 months to 1 year old, kinukuha na nila eh. May nag-adopt na. Pero nga dahil sa pandemic, medyo tumanda na. Tapos nag-daycare na yung iba. Tapos iba na yung needs ng iba. Kailangan bigger space, bigger environment. So meron kaming parang partner foundation na binibigay namin yung mga medyo mas matanda na toddlers. Para mas malaki yung community, mas malaki yung magagalawan ng bata. Kasi kami bahay lang eh. Bahay lang kami talaga. Perfect for babies, perfect for newborns. Mhm. Pero pagdating na ng toddler, yon medyo challenging na yun for us. Yes, at saka yun yung time na talagang magulo. Oo. Alam mo yun, di ba? Yung mga terrible twos na tinatawag. Oo. Di ba? Yes. Nagkakaroon din ng time na, kunwari, at least, no, merong parang threshold age. Kumbaga may hangganan na ages yung medyo mga toddler. And then kayo na rin yung nag-initiate na, ito na yung way forward. Pagdating With ng your certain partners. age. Yes, pagdating oo. ng certain age. Pero kasi, before the pandemic, ano naman siya eh, parang before mag-turn ng 1-year-old, Meron. mabilis na yung turnover. Mhm. But yun, kaya ngayon lang ang medyo challenging time. But So- marami namang tumutulong sa Home for the Angels. Oo. So that keeps us alive. So yung mga toddlers na to, they're up for adoption din. Of Lahat course, sila yes, are up lahat for sila. adoption. Okay. Mhm. Pero meron,
ito, special case to, PWD. Mm. Kaya ako personally, advocate ako ng PWDs kasi may isang bata doon na PWD, walang may gusto mag-adopt. Wala. Kasi Bakit? Bakit siya Ano PWD? kanya-kanyang kapansanan? nagkaroon siya ng hydrocephalus, and then after that, Mm. na-affect yung eyesight niya, then na-affect yung brains, parang nagkaroon na ADD na rin. Mm. So, madami na. Walang may gustong kumuha, in-adopt namin. So, naging kapatid ko siya. Oh, Ah, wow. kaya mo siya in-adopt recently? No, Or- baby. So, ngayon matanda na siya. Iyan yung isa sa mga touching story ng Home for the Angels. Pero, kaya ako kinukwento to dahil, yun na nga, medyo challenging for us makakuha ng kapag PWD. Kasi Mm-mm. walang may gustong kumuha. Mm-mm. Ang question ko, no, may scenario, sabi mo nga, Chi, na tawag mo dito, may kakatok. Yung kakatok ba mismo siya mismo yung nanay o siya mismo yung magulang? Minsan nanay. Minsan nanay. kapitbahay. Minsan Oo. kapitbahay. Alam mo, minsan Yeah. nakabalot sa dyaryo, nakalagay sa basurahan. May ganun, maraming Oo. ganun cases. But that's still better than Yeah. pina-abort That's true. mo. Oo. But sana inabot mo na lang sa amin, diba? Sana hindi mo na Oo. binalot sa kung ano. Oo, So, meron bang persuasion involved na kung ano kapag yung actual na nanay o kaya actual na relative, bakit niyo po siya binibigay sa amin, hindi niyo po ba siya kaya buhayin? Ano po yung usual na conversation? Hindi, kasi pagka inabot sa amin, talagang binibigay na yun. Wala nang, kasi There's no room. Wala na wala. for them. Yeah. And, wala, ayaw Hindi nila, ano yung usual reason? Ano raw yung rason nila? Bakit nila pinapamigay na yung kanilang Hindi nila kaya. Alam mo, marami kasing, talagang basic problem, lalo na ng Manila, is poverty. No? Maraming mga walang enough money to support their children. And so with that, I think, yun yung reason that catapults to yung them giving their babies to us. Mhm. Ano yung mga usual na mga basic needs, at least for your foundation, to sustain para maalagaan at least yung mga newborn to some early toddlers? Milk, diaper, vitamins, medicine. Pero pinaka kailangan right now really is financial kasi meron dyang mga kailangan pa check up sa doctor, revive lahat yun. But lahat naman, we are very open to receiving anything from anyone, from any donor because, that's gonna help the foundation. And at the same time, meron kasi kaming ginawa na pagka sumobrang dami, example, ang daming pinadalang puro diapers, dinodonate naman namin to sa isang community na pag newborn to 1-year-old, ibibigay namin naman yung mga surplus donation sa amin. So, parang nag-share kami ng gifts that we get pagka nagkaroon na ng surplus. Na-curious lang ako, yung in-adopt yun na naging kapatid mo, kumusta na siya ngayon? Ilang taon na siya? Matanda na si Chrisville. Si Chrisville is mga 30 years old na. And siya ang kasama ng daddy ko palagi. Actually, I have 2 adopted siblings. Okay. One is a cousin who has ADHD, but hindi siya galing sa Home for the Angels. Okay. Ano yan, ako yung nag-persuade sa parents kong kunin kasi gusto ko ng kapatid na mas bata. But the other Kasi one, bunso ka. kasi ako yung Tama. bunso. 9 years apart kami ni Ali. Oo. So parang feeling ko only child ako. Kayo ni Kim? Ano Mas na yun, malayo 15 pa. years na yun. 15 years. Parang Oo. feeling ko new gen na ako. Iba na, oo. Iba na, I'm the Oo. only child. Oo. Tapos yung isa naman, yun na, kasi walang may gusto mag-adopt. Okay, so that's nice. No? At least meron talagang personal, it's coming from personal experience. And gusto niyo pang tumulong sa mas maraming mga babies. Ano? And mabuti naman at may mga nahahanap na mag-a-adopt sa kanila through DSWD. Yes, Yes. ang DSWD and yung isa pang partner agency, sila yung nag-aayos ng papers. Okay. So while the papers are being fixed or, while the baby is being connected to kung sino yung mag-adopt sa kanila, nasa amin muna yung baby. Pag ready na lahat ng papers, doon na kinukuha yung mag-a-adopt sa kanila. Marami doon sa mga babies na yun, 800, marami na nadala na sa iba't ibang bansa. But can I just share? Go ahead. Kasi merong isang miracle story doon. Sure. Oo. May isang bata, ang pangalan niya Angelo. He was diagnosed to have leukemia and then sinabi mamamatay na. So ang ginawa nung sister ko, foster parent, sabi niya, well, malapit na daw mamatay yung bata eh. So habang may taning na yung buhay ng bata, kinuha niya, nalagaan niya, minahal niya for a year. And then after that, biglang na-cure. So parang sabi nga naman, may something miraculous about the shelter and about the babies and about love. Kasi when the baby was given, utmost love, care, and all, biglang
Karoon ng miracle. Bigla Oo, na lang. nabuhay siya. So, Nabuhay wala siya. na siyang tanig. Nadala na siya bigla sa Spain ngayon. As Nasa football Spain na player. Wow! Oh, ito ba yung football player? Oh, Hindi. wow! Hindi, iba yung football Iba player. yata, iba yata. Tapos isa pa, pag may mga May interview tayo. Hindi, iba pag may yun. mga problema, kunyari yung mga tao, Oo. kung sino-sino, pupunta yan minsan sa amin sa Home for the Angels. Makikipaglaro lang sa mga bata. Ay, Tapos pwede biglang may yun. mangyayaring miraculous. Ha? Punta Parang nga tayo doon, bigla guys. lang, totoo, hindi namin alam bakit, but you know, Oo. maybe it's all about Goodness. goodness, Yeah. kindness, God's grace, God's Oo. miracle. Oh. Yeah. And these babies are pure, so Oo. you know, all we do is just to love them, to give them, to provide security, to give them their basic needs, and maybe the Lord honors that. I don't know, but Oh, Yeah. Well, for that's sure he really does. nice. yeah. Yes, I love oo. hearing these Oo. things. Oo, ang sarap pakinggan kasi it makes you feel good na, 'di ba? May mga good things around us na nangyayari despite all the bad things Mm. that are happening, ano. Now, for example, maybe somebody may nakikinig ngayon na gusto nila ng baby. Pero paano 'yon? Gusto nila sigurong mag-adopt. Pwede ba silang pumunta dyan? And, Pwede silang pumunta and then Paano i-guide ba? namin sila kung ano ang Okay. gagawin. But hindi kami magpa-facilitate. But definitely, we will guide them. Bibigyan namin sila ng tao who they can contact para ma-process yung kung ano man yung kailangan ma-process. Siyempre, may proseso yan. Hindi porket gusto mo ng baby. Oo. Titingnan ka talaga. Alam ko may pupuntahan matching yung pa bahay yan, mo, yun. ganyan. Mm. Ma-match pa Interviewin sila. ka. Yes. Interview, ma-match pa yata yung looks from, Oo. kailangan medyo pareho. Medyo dapat kamukha mo, ganun. Oo, medyo Talaga. ganun pa siya. Okay. Well, aside from this Home for the Angels Foundation, Chi, meron ka rin kababaihan ng Maynila. Ikaw ang director nito. Ngayon, ano tong kababaihan ng Maynila at ano yung ginagawa niya para sa ating mga kababaihan dyan? Walang Kababayan ng Maynila is an organization na binuo ng magulang ko 40 years ago. And a year ago, binigay ito sa akin ng mga magulang ko for me to continue. But yung basic thrust and vision namin for Kababayan ng Maynila, and yun yung ginawa namin for 40 years, ako personally, yun din ang advocacy ko now, is to provide livelihood to lahat ng mga babae sa Maynila. Okay. Kasi 40 years na siya, so on and off, may posisyon man o wala, tuloy-tuloy lang. So pag walang posisyon, ang ginagawa namin, hindi naman. Nung time na wala na posisyon si Daddy, nakaisip kami ng way para mag-provide ng continuous livelihood sa mga members through cooperatives. So meron kaming ginagawa pag Christmas, parol. Yes. So tong parol na to, which nakakakuha ka na Ang ganda. Ang ganda-ganda. ng Foldable parol. Nasa akin parol pa siya. rin. Galing. So ano siya, ginagawa siya ng members ng Kababayan ng Manila. So that in itself, kumikita na sila. And then, we sell it sa kultura. Yes. Sa- Di ba sa Artifino, Artifino. binenta mo rin Oo, yan? Yan, oo. oh. Ang ganda, tingnan mo, Mix. Nakita mo Yan, sa Yes. yan. Oh, wow. Foldable Foldable yan. yan. Yeah. Oh. At saka nag-umpisa yan ng paper, ngayon ano na siya. Cloth na siya. Cloth na Na siya. parang stretch. Yes, Oo. yes. Lahat ng kita niyan goes back to the members. Nakakatuwa. Galing. Oo. So, kumbaga Livelihood talaga. provide siya ng livelihood, tsaka Yes. syempre nakakapag-contribute din sila sa pamilya. Yes, yes. oo. Sa pamilya about Yes. member. Yes. Mm. oo. Kasi meron, naniniwala kami sa concept ng cooperatives. Kasi when my dad was mayor of Manila, he made the most out of yung mga cooperatives para kung ano man yung kikitain ng whatever, i-share sa lahat ng tao. Mm. So walang isang tao lang ang makikinabang, Tama. community ang makikinabang. Oo. And for me, ang nakikita ko maganda yan to palakihin. Kasi ngayon, okay kami sa parol, but I'm thinking pwede gumawa ng mas maraming mga gamit na tutulong pa kami through livelihood ng mga tao, communities, and then ibebenta pa to a larger scale, a larger market na kikita pa yung mas maraming tao. Pwede ka bang mag-train ng mga mananahi? Oo, may Oo. training rin kami. Oo. Sa'yo na lang ako mag-hire ng mga mananahi. For example, yun ang kailangan nyo ng mga, not just me, marami kaming mga designers who are really looking for very good mananahis. Meron talaga Kasama yan. Kasi ano yan giving them the opportunity also to learn. Skill yan eh. Skill Mm. training. Yes. Yan na yung next phase namin. Tuturo na kami kung paano magtahi. Although ginagawa namin dati yun, pero ibabalik ko yun as the new director. O alam mo maraming mag-hire or kukuha lang ang services na yan kasi there's a demand now. Correct. And talagang wala kaming mananahi. Kaya palaging wala. Tsaka nag-evolve kasi yung mga industry, di ba? Yes. So ngayon, ang local industry, katulad sa inyo, hindi na maka-social enterprise, na ngayon nagkakaroon siya ng spike, nagkakaroon din siya ng
demand kasi nagkakaroon siya ng kumbaga kailangan mo ma-meeting supply Yes. dahil tumataas ang demand. Hindi Tama. namin Oo. ma-meet kasi wala nga mananahe. Correct. Kulang. And given na Oo. globalized na tayo Oo. ngayon, meron na tayong market minsan sa ibang bansa. So, mas Oo. malaki na yung demand talaga. So, Oo. kailangan mas marami tayo sa workforce. Oo, may customer si Nina, taga LA pa. Oh, diba? Oo, Social nga, media. oo, taga LA. Kaibigan ni Migs yun. Oo, Diba? hindi Lower Antipolo, Ah, siya- California. Oh, California. diba? Antipolo. LA. Oh, maganda sa Antipolo. Oo. I love Antipolo. Oo. But yes, wow. Okay, etong parol, going back, kasi mapapasko na. Saan din ba siya pwedeng bilhin? Kasi I recommend, it's really nice. Mhm. And lalo na sa mga balikbayan, kasi napo-fold mo siya, pwede mo siya ilagay sa, maleta mo, sa Yeah. balikbayan box, pwede mo Mhm. hand carry. Hindi yung malaking parol na, di ba? Oo nga, nabit-bit-bit no. Nabibili na ba siya? Hindi pa siya nabibili. Ginagawa Kasi tayo. sa kultura namin yun. Nandun siya. Exclusive distributor kami sa Oo. kultura. So once na nilaunch nila, pwede nang bilhin. Doon. doon. Pero ngayon, wala pa, no? Wala pa. Okay. Pero ngayon, tuloy-tuloy yung livelihood for yung mga members kasi binubuo na namin. So nakakuha na kami ng PO. So, okay. Fulfill na namin yung order. So, tuloy-tuloy na yung labor. Oo, tuloy-tuloy Yung- yan. Ang galing, no? Meron na talaga kayo. Hindi nyo na kailangang ibenta, hindi mo na po problemahin. Meron Yes, ka ng may order. market na eh. May Oo. market na. Michelle, anong common story ng isang kababaihan mula Maynila? Kasi syempre, marami sila, kakaiba sila ng mga story. But I'm sure they're doing this for something, not just for a cause, but of course, something that's bigger than them. Para po Well, sa- alam mo, usually kasi ang mga babae, kababayan sa Manila, most of the time, mga housewife, niloloko ko sila, mga dakilang marites. Kasi mga, pag walang ginagawa, di ba, nandun lang nakipag-chismisan. Yes. Once naging member kasi sila ng kababayan ng Manila, meron kaming value for mission, showing them their worth. Because we always advocate na poverty begins in the mind. So pagka nag-seminar na yan sa amin, then we remind them of their worth, we give them opportunities to earn, biglang magugulat sila na meron pala silang gifts from the Lord. Na meron silang hidden talent or whatever. Then we guide them towards whatever talent they have. Eventually, that helps them earn. So yun yung but yung kasi mga usual moms, yun nga, marami kasing mga below poverty line na mga kababaihan. So talagang kailangan nila to earn dahil while sila ay nagmamarites at sila ay housewife, ang kailangan rin nila tustusan ng pangangailangan ng kanilang anak. And most of the time, marami mga anak pagka Sila ano, silang anak. so, kailangan talagang kumita. Nakakatulong pagka livelihood kasi they don't have to leave their houses and they can do whatever. Work from Yes. home. Yes, work from home. Actually, Kumikita pa sila. That's perfect. Kasi hindi nila kailangang umalis and at the same time, nakakapag-alaga pa rin sila ng kanilang mga anak. Yun yung reason ba tayo rin nila magtrabaho? Kasi sino mag-aalaga sa mga anak mo? Diba? Pero alam mo, lang. kasi dalawa yan eh. Isang pwedeng gumawa ka, pwede kasing mag-invest ka sa cooperative. Pwedeng magbigay ka ng, kunyari, bigay ka 1,000. Tapos wala kang gagawin. Wala. Pagdating ng December, pagka bibigayan na ng dividends, meron ka ng 20,000, 30,000, 1,000. Wow! Ganon, Oo. ganon. Very important yung cooperatives. Also, kaka-interview ko lang nung head ng cooperatives dito sa, yung office nila dito sa Quezon City. And she was explaining na napaka-importante yung cooperatives pagdating sa mga ganyang mga programa, lalo na sa mga magsasaka, mga isda, di ba? Yung mga transport, para sa PUV modernization program. Kasi at first ayaw nila, hindi sila sanay sa ganitong konsepto na may ka-share ka ng wealth. Like, yung magsasaka, hindi niya maisip na, ay, akin to eh. Akin tong lupa na to eh. Gusto ko, ang mas maganda sana, kung magsama-sama kayo, mas malaki yung kita. Tama. Oo. Pero ako, personally, I believe that 2 heads are better than 1. So, diba? So, parang kung nag-ambag-ambag kayo doon, tulong-tulong for a common goal, mas marami matutulungan kaysa isa ka lang. Yes. So, at present, ilan na yung mga kababaihan dyan sa Oh, foundation na yan? 10,000 active members. In fact, Wow. nagkaroon kami ng isang congregation last week. And yeah, 11,000 pala, 11,000. Pero marami pa yun. Kasi wow. nag-umpisa to 40 years ago. And we started off na talagang skills training, livelihood. Ano lang siya, magtuturo kami paano magluto sa kalsada, or, magtuturo kami paano magtahe, o gumawa ng mga handicrafts. Tapos i-guide namin sila saan sila pwede magbenta. Through time, yun, we realized 11,000 na pala kami. And marami pa kasi yung iba medyo senior citizens na. Kahit Hindi sino, kaya. pwede.
Basta, Kahit sino. Oo. Pero ako Resident? kasi, Kailangan taga Maynila. Taga oh, Maynila. resident, yes, of course. Kahit sinong Manila resident. yes. Pero oo. kasi, since I'm the director of Kababayan ng Maynila now, I took over last year, ginawa ko yung inclusivity. So, meaning, bukas na ako even sa part ng LGBTQ+. Kasi kung babae rin sila, pwede silang sumama sa Kababayan ng Maynila. Kung feeling nila babae Kung sila, oo, diba? Or kung, di ba? Identify themselves. Identify themselves as Identify as- LGBTQ oo. nga na babae sila, pwede na Okay. kayong sumama. But, lalaki hindi. kasi Kasi lalaki sila eh. Alam na nila. But kung if, ano- but if they identify themselves, Babae, oo. oh, yes. Oo. Pero ano siya ha? Yes. Inclusive kami. O, Yes. So, Kababaihan ng Maynila, ito yung organization. Pero pag bumababa kami sa ground at nagtuturo kami ng livelihood, Mhm. sa lahat, pwedeng Yes. manood ang lalaki, bata, Oo. kahit sino. Matanda, oo. Oh. Pero kami lang yung active members, active leaders, active participants. But Mhm. everybody's welcome because livelihood, it's a necessity now. Mhm. And yun na nga, again, poverty begins in the mind. And since I personally believe that, we all have a mission, and that is to make everybody realize that we are all born to succeed. And that's one of the basic thrusts that I stand heavily on sa Kababayan ng Maynila. Oh, yan. Alam mo, that's a very good parang takeaway after this interview. And I enjoyed talking to you, Chi. It's a different, interaction with you kasi magkaibigan kami, magkasama kami before sa work. And I'm interviewing her as my resource person. Mhm. And I love what you said na ang kahirapan ay nag-uumpisa sa isipan. Sa isipan. So kung inisip mo mahirap ka. Mahirap ka. Oo. Oo. Kung isipin So- mong mayaman ka, yaman ka, yaman ka. Oo. Hindi, tsaka ako naniniwala kasi ako lahat tayo merong may gift si Lord na binigay sa atin. It's a matter of us figuring out ano yung regalo natin. So yun ang ginagawa namin sa mga kababaihan. Meron dyan, anong tingin mong regalo ng Panginoon sa'yo? Kasi kung ano regalo sa'yo, niya pwedeng iba sa regalo sa'yo, mix, iba rin sa akin. Pero lahat yan, ang belief ko, lahat yan, binigay ni Lord sa atin to help us in life. We just need to find what it is and capitalize on it, build on it, and that's gonna help us succeed in the future. Wow, thank you so much, Chi. Saan to Home for the Angels? In case may gustong bumisita, mag-contact sa inyo, or mag-donate. Baka meron. Nasa Coral Street, San Andres Bukid, Manila. It's in the corner, but meron kayong makikita malaking signage doon. You're not gonna miss it. Mm-mm. Home for the Angels, Coral Street. Ayan. And also yung kababaihan ng Manila. Meron ba yung mga Facebook? Ang Ayan. Kababaihan ng Maynila naman, mahahanap niyo sa Mabuhay Building, Opalo Street, San Andres Bukid, Manila. Doon din halos magkatabi. Yes. yes. Magkalapit. Magkalapit. Alright. Ayan. Okay. Well, maraming salamat, Miss Chi Atienza. O, ayan ha, Kuya Kim, wherever you are. Andito si Chi. O, ayan na. Thank you so much, Board of Director Chi Atienza ng Home for the Angels Foundation Incorporated at Director ng Kababaihan ng Maynila. Maraming salamat. Thank you. Salamat. Alright. Thank you. Thank you. Oh. Walang